Ang pangalan ng bida ay si Gray. Siya ay nakatayo at tinitignan ang lungsod, pagkatapos ay nakaramdam ng bigat sa katawan at humiga. Hindi niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya dahil marami ang gusto siyang mamatay, dahil siya ay isang hari. Pagkabukas niya ng kanyang mata ay isa na siyang paslit. Ang kanyang pangalan ay Arthur, at ito ang kanyang magulang. Si Alice ay mabait at mapagmahal. Ang kanyang ama na si Reynolds ay maaasahan pero may pagiging isip bata. Siya ay nagpapasalamat dahil siya ay ipinanganak sa mapagmahal na pamilya. Pero siya ay nakaranas ng paghihirap dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan, hindi niya makontrol ang pagdumi niya, at may mahinang katawan. Kapag iniisip niya ito na isang panaginip ay nababaliw siya. Nakita niya ang mga taong naglalakad bitbit ang mga armas sa nakaraan, at ipagpalagay na ang mga kahinahinalang mga likido ay ibinebenta ng legal. Pero nang nakita niyang gumamit ang kanyang nanay ng mahika ay siya ay sigurado na, siya ay muling nabuhay sa mundo ng magic. Sa dati niyang buhay ay isa siyang hari, pinamumunuan ang mga hukbo, tinatalo ng 1 versus 1 ang mga representative ng ibang bansa sa buong mundo, pero sa lahat ng kanyang tagumpay ay hindi pa siya naging proud kagaya ng mga sandaling ito, marunong na siyang gumapang, lumipas na ang isang buwan pero hindi pa rin siya sanay sa kanyang pangalan, dahil siya ay dating king. Masyadong cute para sa kanya ang pangalan Arthur. Habang tulog ang lahat si Arthur ay palusot na gumapang papunta sa aklatan para magbasa ng libro tungkol sa bago niyang mundo, Decadent, ang kontinente kung saan siya isinilang ay binubuo ng 3 kaharian. Eleanor, ang kaharian ng elves ay matatagpuan sa dulo ng kagubatan, Darv, ang malawak na kaharian sa ilalim ng lupa at bahay ng mga dwarves, Sapin, kaharian ng mga tao at ang pinakamataong rehiyon. Ang dati niyang mundo at ito ay parehas ng sistema, pero ang mundong ito ay underdeveloped kumpara sa dati niyang mundo, at ang dahilan kung bakit ito ay kulang sa teknolohiya ay dahil sa magic. Sa dati niyang mundo ay meron silang tinatawag na ki na ginagamit ng mga practitioners para palakasin ang kanilang katawan at mga armas. Sa mundong ito ay may kaparehas silang puwersa na tinatawag bilang mana, pero ang ki ay matatagpuan lang sa loob ng katawan. Ang mana ay matatagpuan sa ating paligid, ngunit sa 100 ay isang bata lang ang nagtataglay nito, at ang mana ay maaring gamitin sa iba't ibang paraan. Ang pinakakaraniwang paggamit nito ay augmenting at conjuring. Ang augmenting ay pinapalakas ang katawan gamit ang mana at binibigyan sila ng lakas, depensa at agility, ngunit ang kanilang kahinaan ay ang limitadong distansya. Ang conjuring naman ay naglalabas ng mana sa labas ng mundo at pinapayagan silang gamitin ito sa kagustuhan nila. Ang nanay ni Art ay isang deviant. Sila ay kakaibang klase ng mage dahil kaya nilang gumawa ng kakaibang restorative mana. Ayon sa libro na ito, nangyayari ang unang awakening ng mage sa pagitan ng pagbibinata hanggang sa pagiging binatilyo. Kapag ang kanilang mana core ay lumiliwanag, ang mana core ay tunog walang kabuluhan kaparehas ng key center ng dati niyang buhay. Para makabuo ng key center ang mga bata ay tinuturuan mag-meditate at pakiramdaman ang fragments ng key sa loob ng kanilang katawan at pagsamahin ito sa iisang lugar. Sinubukan itong gawin ni Arthur hanggang sa malapit niya na itong magawa ngunit bigla siyang kinuha ng kanyang nanay. Sinabi ni Art sa kanyang isip na magsisimula na siyang maglakbay at maging pinakamalakas na mage sa mundong ito. Lumipas ang 2 taon at sigurado na ang nanay niya na si Arthur ay mas gustong pumunta sa mga armas kesa sa mga laruan. Minsan ay nahuhuli niya itong palihim na pumupunta sa aklatan. Alam niyang si Arthur ay mahaharap sa gulo paglaki niya kaya kailangan niyang maging mahigpit at maaasahan na nanay. Hindi dahil di niya maaasahan si Ray pero nahuli niya itong tinuturuan si Arthur makipaglaban. Sa mabilis na paglaki ni Arthur ay nagtataka siya kung anong magiging klaseng tao si Arthur. Bilang si Ray ang kanyang ama ay sigurado itong magiging interesado sa pagiging adventurer. Pinag-aaralan ni Arthur ang kanyang ama at nalaman niya na ito ay isang augmenter. Nagko-concentrate ito ng 3 minuto para lang palutangin ang mga maliliit na bato. Ang kanyang ama ay mahiling magsanay sa kanilang bakuran at madalas ay gumagawa ng gulo. Ngayon ay sinira niya ang isang puno at ang kanyang nanay ay lumabas para tignan kung ano ang nangyari. Pero si Arthur ay pumasok na at tinignan ang proseso ng pagbuo niya ng mana core. Naglaan siya ng 2 taon para pagalawin ang libo-libong maliliit na fragments ng mana sa loob ng kanyang katawan at pinagtitipon lahat malapit sa kanyang solar plexus. Ngayon ay alam niya na kung bakit ito inaabot ng pagbibinata para mag-form ito ng natural. Ito ay isang mahirap na gawain para sa katawan at isip. Ngunit sa 2 taon ay hindi ito nasayang. Habang nasa labas ang nanay at tatay ni Arthur ay nagulat ito sa malakas na pagsabog at pagsunog ng kanilang bahay. Agad naman prinotektahan ni Ray si Alice.
Pero si Alice ay hindi mapakali dahil si Arthur ay nasa loob ng bahay. Agad-agad naman tumakbo si Ray para tignan si Arthur, pero nagulat ito at napaluhod. Tinanong siya ni Alice kung ano ang nangyari pero nakita nila na lumulutang si Arthur at sa murang edad ay meron na itong manakor. Habang nagsasaya si Arthur ay nagulat ito dahil sira na ang kanilang bahay. Bukod sa pag-aayos ng kanilang bahay ay marami ang nangyari sa mga nakaraang taon. Kasama ang nanay niya na tinuturuan siyang magbasa at magsulat, at ang kanyang tatay naman ay tinuturuan siya ng basic mana manipulation at augmentation. Dahil ang kanyang katawan ay maliit para makipaglaban ay sinasamahan siya ng kanyang ama para mag-ehersisyo. Hindi rin tumagal at nagdesisyon na ang kanyang ama na pwede na siyang makipaglaban at binigyan siya ng wooden sword para sa kanyang ikatlong kaarawan. Araw-araw ay sinasanay ni Ray si Arthur ng combat battle at pagkatapos niya magsanay ay nagbabasa siya ng mga libro. Sa mundong ito ay nasusukat ang lakas sa kulay ng mana core. Ang mana core ay nagsisimula sa black, red, orange, yellow, silver, at ang pinakamalakas sa lahat ay ang white. Bawat stage ay nahahati sa tatlong kulay. Ito ay ang dark, solid, at light. Mas malinaw na mana core at mas pure ay mas malakas na kapangyarihan. Habang sila ay kumakain sinabi ni Ray kay Alice ay oras na daw para kumuha sila ng mentor para kay Arthur. Dahil sa 4 na taong gulang si Arthur ay isang prodigy at sa tingin niya ay nalilimitahan niya ang potential nito. At oras na daw para pumunta si Arthur sa Zyrus City. Hindi naman pumayag si Alice dahil si Arthur ay 4 na taon pa lang. Nakaisip ng idea si Arthur na bakit hindi na lang sila sumama dalawa para humanap ng mentor niya. Tumawa silang dalawa dahil hindi nila naisip yun at nakapagdesisyon na sila na pumunta sa Zyrus City. Sinabi ni Alice na kailangan ng matulog ni Arthur dahil bukas na sila aalis. Nagtaka naman si Arthur na bakit bukas sila agad aalis. Dahil ang mga kaibigan daw nila na Twin Horns ay pupunta din ng Zyrus City, si Arthur ay masaya dahil sa wakas ay makakaalis na din siya sa maliit na bayan. Kinabukasan ay agad na silang umalis at nagkita sila ng mga Twin Horns. Pinakilala ni Ray si Arthur sa mga kaibigan niya na sila Adam Krenz na isang augmenter at gumagamit ng spear, si Angela Rose na isang conjurer at gumagamit ng wind magic, si Durden Walker na isang conjurer na gumagamit ng earth magic, Jasmine Flamesworth na isang augmenter at gumagamit ng dual daggers, at ang huli na si Helen Shard na isang augmenter na gumagamit ng magic archery. Nagsimula na silang maglakbay papuntang Zyrus City. Tuwing gabi ay nangangaso sila ng mga hayop para gawin nila itong pagkain. Isang gabi ay tinanong ni Adam si Ray kung pwede siya makipag-sparring kay Arthur. Pumayag naman si Ray at sinabing mag-iingat dahil bata pa lang si Arthur. Nagsimula na ang sparring at ginamit ni Arthur ang mga natutunan niya sa dati niyang buhay. Sinugod niya si Adam at pumunta sa likod nito at handa nang umatake ngunit sa liit ng kanyang katawan ay nawalan siya ng balanse. Agad-agad naman umatake si Adam pero nailagan ito ni Arthur, hanggang sa tumalon si Arthur at binangga si Adam para ito ay bumagsak, pero naka-recover agad si Adam at sinipa niya si Art pero ito ay nakaiwas. Pero ngayon si Adam ay nakatayo na habang si Art ay nakahiga, maya-maya ay inatake niya si Arthur at ito ay tumalsik. Binatukan siya ni Durden dahil napalakas daw ang atake niya dito. Tinanong ni Adam kung anong klase ng pagsasanay ang ginawa niya dito sa maliit na halimaw. Sinabi ni Ray na hindi niya tinuruan si Arthur ng mga ito at sinabi ni Arthur na natutunan niya daw ito sa panonood sa kanyang ama at sa pagbabasa ng libro. Nagpaturo sila kay Art ng mga teknik na natutunan niya. Lumipas ang mga ilang araw sa pagtuturo niya ay sila Adam, Helen, at ang kanyang ama ay ang mga meron progress sa ngayon. Pero humanga siya kay Jasmine dahil natutunan na nito ang ibang teknik at sa bilis nitong matuto, lalo na nung inaral niya ang faint step. Ang kanilang relasyon ay nagiging mabuti at binigyan ni Jasmine si Art ng regalo sa araw ng kaarawan niya. Habang sila ay nasa daan gusto pa din ni Jasmine na turuan siya ni Art ng lahat ng natutunan niya. Maya-maya ay inatake sila ng mga tulisan, ginamit ni Angela ang kanyang wind magic para protektahan ang karwahe at ngayon lahat sila ay handa ng umatake, ngunit sila ay napapalibutan. Ang mga tulisan ay kukunin lahat ng meron sila at kukunin ang mga babae at bata para ibenta sila. Si Arthur ay galit na, pero ang kanyang nanay ay hindi siya pinapayagan lumabas dahil siya ay bata pa lang. Sa kabilang banda si Ray ay nagsimula ng bugbugin ang mga tulisan. Muntik na siyang masaksak ng isa buti na lang ay napana ito ni Helen, sila Jasmine at Adam naman ay hindi din papatalo sa mga tulisan, pero may nakalaban si Jasmine na mage na gumagamit ng lubid,
Nag-iisip si Art kung paano niya matutulungan si Jasmine nang biglang tumalsik ang tatay niya habang nilalabanan ang leader ng tulisan. Sinabihan ni Arthur ang kanyang nanay na pagalingin agad ang tatay niya, pero may mali sa nanay niya at hindi niya ito mapagaling. Sinabi naman ni Ray naman na huwag siyang mag-alala dahil okay lang siya. Sinabihan niya si Art na pagkatapos siyang pagalingin ng nanay niya ang mga tulisan ay susundan siya, kaya daw niyang depensahan ang kanilang leader pero hindi niya ito magagawa kung proprotektahan niya silang dalawa. Inutusan niya si Arthur na kunin ang nanay niya at bumalik sa pinanggalingan nila, pero sinabi ni Arthur na hindi niya daw siya iiwan at kaya niya daw makipaglaban. Alam niya daw na kaya niyang makipaglaban pero ang kanyang ina ay buntis at kailangan niya itong protektahan. Ngayon alam niya na kung bakit iba ang kinikilos ng kanyang nanay. Alam na ni Arthur ang misyon niya at sinabihan siya ng kanyang tatay na maghanda na siya, at meron daw silang 4 na mage. Nalaman ng leader na meron silang healer at inutusan ang mga tauhan nito na wag silang patakasin. Kinuha na ni Arthur ang kanyang nanay para umalis pero may isang mage na sumugod pero dumating si Adam at nilabanan niya ito. Nakita ni Arthur ang paparating na palaso at sinalag niya ito gamit ang wooden sword niya at ito ay nasira. Nagulat ang tulisan dahil hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Agad naman itong pinatay ni Helen. Nakaramdam si Arthur ng kakaiba dahil meron dapat silang 4 na mage pero 3 lang ang nakikita niya at nasaan ang isa. Sumigaw ang leader na kalimutan na ang plano at wag silang hayaan na mabuhay. Napaisip si Arthur kung sino ang kinakausap niya nang biglang nakita niya ang pang-4 na mage na naghahanda ng atake, kaya itong ilaga ni Arthur gamit ang mana pero ang kanyang ina ay hindi. Sinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili pero gusto niyang dalhin kasama ang mage. Gumamit si Arthur ng mana na may string at binato niya ito sa mage. Nahuli niya ito sa binti at hinatak pababa. Gumamit si Durden ng earth magic para kunin si Arthur pero hindi niya ito naabutan. Masaya na si Arthur dahil lahat sila ay magiging maayos na pero nalulungkot siya dahil hindi niya mararanasan maging kuya. Habang siya ay nahuhulog na isip niya ang dati niyang buhay. Ang dati niyang buhay ay puno ng problema. Mababang panganganak at ang kayamanan ay limitado. Ang digmaan ay napalitan ng kalungkutan. Si Gray ay isang hari pero sa katotohanan ang mga miyembro ng konseho ang namumuno, sila ang namamahala sa politics at economy. Si Arthur ay nagdesisyon na at umalis bilang hari. Inialay niya ang buong buhay para maging pinakamalakas, pero sa huli ay nawala pa rin lahat ng mahal niya. Sa huli si Arthur ay nakaligtas pero ang tulisan ay hindi nakaligtas. Nagtaka siya kung bakit siya nakaligtas sa pagkahulog na yon. Uminom siya ng tubig at nagpahinga ulit. Paggising niya ay napaisip siya kung ilang araw na ang nakalipas at kung saan siya napadpad. Kinuha niya ang isang maliit na sword at umalis na siya. Habang siya ay naglalakad may boses siyang narinig at sinabing mabuti daw at gising na siya. Nagulat si Arthur kung sino ang nagsasalita at inakala na galing ito sa bangkay, pero patuloy pa din itong nagsasalita. Tinanong niya kung sino siya at kung siya daw ba ang nagligtas sa kanya. Nagsalita naman ito na siya ang nagligtas sa kanya pero kung sino daw siya ay malalaman niya pag pumunta siya sa tirahan nito. Sinabi naman ni Arthur na hindi niya daw siya hahanapin, pero siya lang daw ang makakatulong sa kanya para makaalis sa lugar na ito. Nag-iba ang tono ng pananalita ni Arthur at sinabing saan daw ang daan papunta sa kanya. Pinakita niya ang daan kay Arthur at nagsimula na siyang umalis. Napapaisip si Arthur kung anong klase ng magic ang ginamit niya para mailigtas siya sa pagkahulog at bakit siya lang ang iniligtas niya. Habang siya ay naglalakad nakita niya ang ilog, at agad-agad siyang naligo dito pero naalala niya na meron nga palang nagbabantay sa kanya, pero sinabi naman nito na wag siyang mag-alala dahil wala naman daw makikita sa kanya. Nakapunta na si Arthur sa tirahan nito pero sinabi nito na hindi daw siya isang bato at malalaman niya daw ito pagpasok niya sa loob. Pumasok na si Arthur sa loob, habang siya ay naglalakad nahulog siya sa ilalim at nakita niya na ang nilalang na nagligtas sa kanya. Natakot si Arthur sa nakita niya pero sinabi nito na wag siyang mag-alala dahil isa siyang mabuting nilalang. Aabutin daw ito ng oras para mabuksan niya ang dimensyon papunta sa bahay nila. Tinanong ni Arthur kung anong pangalan niya. Sinabi naman nito na ang pangalan niya ay Sylvia. Ang lugar daw na ito ay narrow zone sa pagitan ng Beast Glades at Forest Elsher. Si Arthur daw ang kauna-unahan na nakapasok sa domain na ito. Sinabi ni Arthur na Art na lang daw ang itawag niya sa kanya dahil ayon ang tawag sa kanya ng mga magulang niya. Siya daw ay maraming kaaway dahil meron silang gustong makuha na meron siya at sa huli niyang kalaban ay nagtamo siya ng sugat. At kung bakit niya siya niligtas ay dahil sa katapangan at sakripisyo niya. Sinabi nito na magpapahinga na daw siya. Dahil ang kanyang sugat ay lumalala at kailangan nasa magandang kondisyon siya para magawa niya ang dimensyon. At wag daw siyang mag-alala dahil ang kanyang pamilya at kaibigan ay ligtas.
Nakahinga ng maluwag si Arthur nang nalaman niyang ligtas sila. Lumipas ang ilang araw ay naintindihan na ni Arthur kung anong klaseng nilalang si Sylvia. Salungat sa kanyang mukha ay isa siyang kind, gentle, patient and warm. Naalala ni Arthur ang mga tulisan kung saan niya pinakita ang kanyang galit at karapat-dapat silang mamatay kung meron man sa kanilang nabuhay ay papatayin niya ang mga ito. Pinitik siya sa noo ni Sylvia at sinabing tama siya na deserve ng mga tulisan ang kamatayan kaya pinili niyang hindi iligtas ang isang mage na nahulog. Ngunit pag hinayaan niya daw ang kanyang puso na puno ng galit at paghihiganti ay magdudulot lang ito ng pinsala sa kanya, sa halip ay. Tinanong siya ni Sylvia kung napalakas daw ba ang pitik niya sa kanya. Sinabi naman ni Arthur na okay lang siya. Napansin ni Arthur na ang kanyang sugat ay lumalala pero sinabi ni Sylvia na wag siyang mag-alala dahil ito daw ay gagaling din. Mabuhay ng marangal at nakataas ang noo. Makakatagpo daw siya ulit ng kasawian pero wag niyang hahayaan na balutin siya ng kalungkutan at galit. Dapat daw siyang matuto sa mga yun at harapin ang hinaharap ng nakangiti at doon lang siya magiging tagumpay. Sa kaalaman daw ni Sylvia na ang mga tao daw ay na-awaken sa edad na 12 o 13, pero bakit daw siya ay nakabuo na agad ng mana core, at kaya niya daw itong gamitin na mas mahusay kaysa sa ibang mage, kung siya daw ay tuturuan niya baka daw matutunan niya daw ang pag-meditate at pag-absorb ng mana kahit gumagalaw o kaya kahit nakikipaglaban. Sinubukan ito ni Arthur pero hindi niya ito kayang gawin, pero pag nagsanay daw siya ng maigi ay magagawa niya ito. Ilang araw na pagsasanay ni Arthur hanggang sa ito ay nagawa niya na. Tinawag niya si Sylvia na nagawa niya na daw ito pero pagtingin niya kay Sylvia ay nakahilata na ito at duguan, nakita niya na ang mga sugat nito ay palala na ng palala at nalaman niya na kaya ito lumala ay dahil sa portal na ginagawa niya. Sinabi ni Sylvia na okay lang daw siya, pero umiyak si Arthur dahil paano daw siya magiging okay kung namamatay siya ng dahil sa kanya, wala na daw silang oras at wag na daw niyang sisihin ang sarili niya. Pero sinabi ni Arthur na paanong hindi niya masisisi ang sarili niya kung sinasakripisyo niya ang kanyang sarili para lang makita muli ang kanyang pamilya. Maya-maya ay nagulat si Arthur nang biglang naging dragon ito, kailangan daw niyang bumalik sa original na anyo niya para matapos ang portal, at ngayon na bumalik na siya sa original form niya ay paparating na sila. Tinanong ni Arthur kung sino ang paparating. Sinabi ni Sylvia na may kailangan siyang sabihin bago sila maghiwalay. Binigay ni Sylvia ang itlog kay Arthur at sinabi na kumuha ng isang balahibo at ibalot ito sa itlog para itago ang aura nito, at sa susunod na gagawin niya ay tiisin niya daw ang sakit. Nilapit ni Sylvia ang kanyang bibig sa dibdib ni Arthur at ang lahat daw ay mare-reveal pagdating ng panahon. Bubuksan na daw niya ang portal at wala na daw siyang oras para ihatid pa siya sa kanilang bahay. Maya-maya ay may dumating at sinabi nito na tigilan na ang pagiging matigas na ulo, at ibigay na niya ang hinahanap nila at baka pagalingin pa niya ang kanyang sugat. Nagulat si Arthur dahil kaparehas nito ang dating anyo ni Sylvia. Bigla na lang tumigil ang oras at sinabi ni Sylvia na sinadya niyang patagalin ang oras dahil gusto niya pang makasama si Arthur ng matagal. Hindi daw siya hihiling na patawarin niya siya pero may huli daw siyang hiling at iyon ay tawagin niya siyang Lola. Hinawakan ni Arthur si Sylvia at sinabing umalis na daw sila habang nakatigil ang oras. Pero sinabi ni Sylvia na hindi niya ito magagawa at tinulak niya na si Arthur at nagpaalam na. Sa huling sandali ay tinawag ni Arthur si Sylvia na Lola. Napunta na si Arthur sa kagubatan at galit na galit ito dahil wala na si Sylvia at hindi niya na ito makikita. Ang kanyang isip ay puno ng memories nila sa 4 na buwan nilang pagsasama. Inangkin siya ni Sylvia bilang kadugo at tinuruan siya ng mga bagay na hindi niya alam simula nang pumunta siya sa mundong ito. May boses na nagsalita at akala niya ito ay si Sylvia. Pero ito ay iniwan lang na message ni Sylvia bago siya umalis. Siya daw ay 4 na taon pa lang at hindi pa handa sa katotohanan. Ang mana core niya ay umangat na sa dark red stage pero hindi pa siya ganon kalakas. Bilang gantimpala ay binigyan niya siya ng unique will at ang kanyang future development ay nakasalalay kung paano niya ito gagamitin. Alam daw niya ang nararamdaman ngayon ni Arthur, kalungkutan, galit, at pagkakasala. Pero kailangan niyang alalahanin na meron siyang pamilyang hahanapin at isang layunin na dapat matupad sa buhay na ito. Ang kanyang kahilingan lang ay maging masaya siya at maging lalaki na magiging proud ang kanyang magulang at siya. Kapag ang kanyang mana core ay nasa white stage ay dun niya ipapaliwanag ang lahat. At nagpaalam na siya kay Arthur pero tinawag niya itong King Gray. Dahil dito ay maraming katanungan si Arthur na gaano niya katagal alam ang totoo niyang pagkatao at paano niya ito alam. Pero sa ngayon ay kailangan niya munang magpalakas para malaman ito. Bago ang lahat ay kailangan niya munang malaman kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ni Sylvia na mapupunta siya malapit sa mga tao. Agad siyang tumalon sa taas ng puno at dito niya nalaman na nasa pinakadulo siya ng Elshire Forest.
Habang siya ay nag-iikot nakarinig na siya ng mga tao. Sinundan niya ito at inobserbahan hanggang sa nalaman niya na ito ay mga slave traders. Dinukot nila ang isang virgin na batang babaeng elf at ibebenta nila ito. Hindi muna umatake si Arthur dahil pag inatake niya sila ng sabay-sabay ay para lang siyang nagpakamatay, kaya gumawa muna siya ng plano. Sinundan niya ito at nag-ipon ng lakas. Kinagabihan ito na ang oras para umatake si Arthur. Kumuha siya ng maliit na bato at binato niya ito sa mga hayop para gumawa ito ng ingay. Pinuntahan ito ng isa para patigilan. Si Arthur ay aatake na gamit ang teknik na ginagamit niya sa dati niyang buhay. Sinugod ito ng mabilis ni Arthur at hindi niya na ito pinagsalita. Nagtaka na ang kasama niya dahil hindi pa ito bumabalik. Tinignan niya ito kung ano na ang nangyari pero bigla ito tinalunan ni Arthur at sinaksak. Kailangan niya na itong tapusin habang ang dalawa ay natutulog pa. Pero nag-ingay ang elf na naging dahilan ng paggising ng mga ito. Habang papunta ang leader sa elf ay agad sinugod ni Arthur ang isa at sinaksak niya ang mga binti nito. Sumigaw ito at sinabihan ang leader niya na ang kalaban nila ay isang mage. Nagulat si Arthur dahil ito ay isa din mage. Bigla itong sumulpot sa likod ni Arthur pero siya ay mabilis na kaiwas. Binato ito ni Arthur kasunod ng paghagis niya ng kutsilyo na may mana pero agad naman itong nasalo ng lalaki. Sumugod ulit ito kay Arthur at sa sobrang bilis nito ay hindi siya nakailag sa sipa nito. Gumamit si Arthur ng fire magic at pinasabog ito sa kamay ng lalaki, at hindi niya nasinayang ang mga sandali at agad niya itong nilikuran at pinatay. Nagmamakaawa ang huling slave traders pero hindi ito kinaawaan ni Arthur at tinuluyan niya na ito. Pinuntahan ni Arthur ang babaeng elf, at sinabing ligtas na siya at makakauwi na siya ng bahay nila. Pero bago niya ito palabasin ay sinabihan niya itong takpan ang mata dahil may mga bagay siya na hindi niya pwedeng makita dahil bata pa lang siya. Nakaalis na sila sa lugar na yun at sinabihan niya na ito na pwede niya nang tanggalin ang takip sa mata niya. Nagpaalam na dito si Arthur pero hinatak siya nito. Sinabi ni Arthur na kailangan niya din daw umuwi, at wag daw siyang mag-alala dahil hindi na daw siya hahabulin ng mga masasamang tao. Pero hindi pa din ito pumayag hanggang sa hindi na nakatiis si Arthur at tinanong niya dito kung gaano katagal para makapunta sa bahay nila, pero sinabi nito na hindi niya daw alam. Bago sila umalis ay bumalik si Arthur sa mga slave traders at kinuha ang mga kagamitan nito na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Nakita ni Arthur sa loob ng karwahe ang mga damit pambabae at binigay niya ito sa elf. Ang tanging pag-asa lang daw ni Arthur ay sana meron ang elves na kagamitan para maibalik siya sa human kingdom. Habang sila ay naglalakad patungo sa direksyon ng mga elves ay mas nakilala ito ni Arthur. Ang pangalan niya ay si Tesha Eralith. Siya ay masayahin, mabait, pero higit sa lahat siya ay iyakin na babae. Isang gabi ay pinapatulog niya na ito at siya daw ay magbabantay sa labas. Gusto niya daw gamitin itong oras para alamin ang will na iniwan sa kanya ni Sylvia. Pero pinipilit siya ni Tesha na sabay na daw silang matulog, kahit na sinabihan siya ng kanyang lolo na wag makikitulog sa lalaki. Pero hindi niya daw ito sasabihin. Sinabi naman ni Arthur na hindi pa daw siya inaantok. Naalala daw ni Tesha na ang mga halimaw daw ay pupunta kapag napansin nilang bata siya, kaya para sa kanilang kaligtasan ay sa loob na lang daw siya magbantay. Pumasok na si Arthur sa loob at sabay na silang natulog. Sa patuloy nilang paglalakbay ay nawala na ang desperasyon at takot ni Tesha. Pero kasama sa kanilang paglalakbay ay ang di maiiwasang sakit ng mana core ni Arthur na tumutusok sa kanyang dibdib. Araw-araw niya itong tinatago kay Tesha dahil ayaw niya itong mag-alala. Ilang araw ang nakalipas ay naaalala na ni Tesha ang mga lugar na nasa paligid niya, pero hindi na niya din ito kinakaya dahil sa bigat ng mga dinadala niya. Kaya si Arthur na lang ang nagbuhat ng mga kagamitan. Habang tumatagal ay palala ng palala ang sakit na nararamdaman ni Arthur at nahihirapan na siyang itago ito kay Tesha. Tinanong siya ni Tesha kung pwedeng Art na lang ang itawag niya sa kanya dahil sila ay nagiging magkaibigan na. Lumipas ang mga ilang araw nilang pagsasama ay nakita na ni Tesha ang lugar na papunta sa kanila, hinawakan niya ang mga puno at ilang saglit ay bumukas ito. Pagpasok nila dito ay agad bumungad ang mga kawal at sinabing maligayang pagbabalik, Royal Princess. Kinagulat ito ni Arthur dahil isa pala siyang princess. Sumunod naman ang mga magulang ni Tesha, ang hari ng Eleanor na si Olduan Eralith, ang queen ng Eleanor na si Miriel Eralith, at ang huli ang kanyang lolo na si Virion Eralith na nakalagay sa buong history ng libro, at ang dating hari ng Eleanor na nanguna sa huling digmaan laban sa mga tao ng Sapin Kingdom. Pinasalamatan ni Olduan si Arthur sa pagtulong kay Tesha na makauwi ng ligtas. Bilang gantimpala ay pinatuloy niya ito sa kanilang bahay at pinagpahinga, pero pagkatapos ay ikwento niya daw ang mga nangyari.
Ang kanyang boses ay malumanay pero pinapakita ng kanyang mata na hindi ito isang alok kundi utos. Hinatak siya ni Tesha at sinabing marami daw siyang gustong ipakita sa kanya. Inaasahan niya na malaki ang kanilang kastilyo pero nagulat siya sa sobrang laki nito. Pinakilala na niya ang kanyang sarili. Siya daw ay si Arthur Lewin mula sa isang hamak na bayan sa Kingdom of Spain at ito daw ay isang karangalan na makita ang royal family. Kinwento na ni Arthur ang mga nangyari. Siya daw ay nahiwalay sa kanyang magulang matapos makasagasa ng mga tulisan. Pagkatapos ay nakita niya daw ang kanyang anak na ibebenta ng mga slave traders. Nagalit si Olduan dahil kagagawan daw ito ng mga tao. Pero sinabi ni Arthur na ang slave traders daw ay trabaho at hindi lahi. Tinutukan siya ng mga kawal pero pinababa ito ni Virion. Tinanong siya ni Virion kung nakipag-areglo ba siya sa kanila o nakiusap sa kanila mula sa awa. Sinabi naman ni Arthur na isa daw siyang mage at pinatay niya ang mga ito. Nagalit ang isang kawal na bakit daw siya nagsisinungaling sa harap ng royal family pero tinitigan lang ito ni Virion at ito ay natakot.